Good day mga kapadyak. Sa panahon ng lockdown, naisipan nating gumawa ng upgrade. Tatawagin natin na survival upgrade ito kasi wala tayong mga gamit, wala tayong pagkukuhanan, kundi yung mga available lang na gamit natin sa bahay, yun lang ang makikita natin at gagamitin. Ngayon, ano-ano yung mga upgrade na gagawin natin? So, ang pinakamahalagang parte sa ating pagpadyak o sa ating mga pagbibisikleta ay ang kanyang speed. So, i-upgrade natin ang kanyang crankset. Ito crankset, 3x ang tawag dito kasi binubuo siya ng tatlong speed o tatlong plato. Yung pinakamalaki, inaabot ito ng mayroon siyang 50 teeth. At itong medium, itong secondary niya ay mayroong 36 at itong pinakamaliit mayroong 23. Ito yung ang brand ito binigay ng isang kaibigan natin, Santur. Ngayon mayroon tayong existing na pinagpalitan natin na speed. Ito Shimano. Ang number 1 niya, yung pinakamalaki kung saan yung akyatan, ay ang speed niya ay 32 o ang teeth ay 32 at ang pinaka 8, yung pinaka high speed niya ay 13. Ngayon, sa konting kaalaman, konting theory, so pagdating ng akyatan, ilalagay natin yung shifter natin sa dito sa 32, kapares yung 23. At pagka high speed naman, ilalagay natin ito sa 13, ito 13 teeth kasama yung pinakamalaki. Ngayon, ano ba yung kailangan natin? So, depende yan kung ano ang kailangan ng siklista. So, ano ba ang kailangan ko? Personally, ano ba ang kailangan ko? Hindi naman ako nangangarera sa edad kong ito. Hindi ko na kailangan mga rera, kundi ang kailangan ko, ang mahalaga sa akin itong pinakamaliit na kung saan 23 lang, 23 teeth. At ito naman, pangalawa, ay mayroon lamang 36. So, tama-tama, pag kinonbine ko dito sa kanyang speed, so, ito ang kailangan ko sa mga akyatan, saka sa mga trail. So, simulan natin ang pag-upgrade. Paano ba babawasan o alisin ang pinakamalaking plato nito? So, ito ang mga tools na gagamitin natin sa ating upgrade. Kasi, mayroon tayong kailangan natin ng magnet. Makikita nyo mamaya, nakakatawa man pero napakahalaga na mayroon kayong laging magnet. Ito, lagaring bakal. Ito available dito sa bahay. Ang lagaring bakal, ganito lang. Improvise. So, next, ito, mayroon tayong long nose na gamit din dito sa bahay. So, mayroon tayong positive screwdriver. Then, meron tayong flat file. Meron tayong flat file na gagamitin. Tapos, mayroon tayong Allen wrench tools. So, at saka meron tayong concrete nail. Kailangan natin may concrete nail. Ngayon, simulan na nating kalasin. So, gamit ito, alisin muna natin itong pinaka-cover. So, kailangan natin ng screw para maalis ang kanyang cover. So, screw, alisin ang cover. Ganito lang sa panahon ng lockdown, kailangan huwag tayong mainip. Kailangan marami pa rin tayong ginagawa na project para hindi naman magiging boring ang ating buhay. So, mayroon siyang screw dito sa ilalim. Tanggalin lang natin ito. At pagkatapos, cover. Yung cover muna ang dapat nating alisin. So, tutorial na rin ito. Kailangan pag nag-upgrade tayo, hindi lahat ng bagay kailangan bilhin. Ito yung kanyang cover. So, ito na ngayon, makikita nyo yung pinakamalaki na plato niya. So, parang large
medium, tsaka small lang ito eh. Ang objective natin, gusto lang natin ang maliit, ang small at medium. Hindi natin kailangan itong large kasi hindi naman tayo nangangarera. So, alisin natin. So, allen wrench, tanggalin natin itong malaki. Sa pag-upgrade nga pala, normal na makaka-encounter tayo ng mga problema. Ano yung mga problema? Minsan sa pag-modify natin, minsan makakasira tayo ng gamit. Minsan naman, tagumpay. So, tagumpay at kabiguan lang yan. Pero, pag nag-upgrade tayo, since dun naman lumilitaw yung pagiging creative ng tao. At dun naman talagang pinaplano mo ng gusto kung possible ba or feasible ba na gawin ito, gawin mo. Pero kung makakasira ka rin lang at mapiperwisyo lang din naman ang gamit, pati ikaw, kasi sa pag-upgrade, normal yung masugatan ka, madisgrasya minsan, pero masarap ang pakiramdam pagka nagtagumpay ka. So ito at ang mga kabuuan niya. So tanggalin na natin itong pinakamalaki. Itong pinakamalaki, alisin na natin. Ngayon, since ang kailangan lang natin itong maliit, itong pinakamaliit at yung pinaka medium size, so try nating ibalik. So alam na natin kaagad na hindi pwede kasi sa spacer pa lang makikita nyo sa laki ng spacer, magkakaroon siya ng space na magkakaroon talaga kaagad ng space na magiging problema pa natin siguro. Pero tingnan natin, ito ang gagawan natin ng paraan. Ngayon, ito ang mga pinaka screw niya. Ito naman yung spacer, yung pinaka nut niya. Ngayon, ang gagawin natin, ito, try natin ipapakita ko sa inyo ang isa sa magiging problema natin dito. So, once na linagay natin ito, balik natin. Siyempre, mayroon tayong inalis na ang kabuuan nito, mga half centimeter na siguro yung magiging clearance o yung space nito. Inalis natin ito. Itong kapal na to, inalis natin. Ngayon, pag binalik natin ito, makikita nyo, mayroon na siyang gap. Meron na siyang space dito. Meron na siyang space. Na kung titignan mo, so tingnan natin, approximately 1/2 centimeter ito. Pakita ko sa inyo. 1/2 centimeter, 1/2 centimeter. Ito yung laki na to. Itong laki na to. Kailangan babawas tayo ng 1/2 centimeter sa dito. Para pagka binalik natin itong mga to, magiging okay na siya. Lahat ito ay binubuo ng 4 na piraso. 4 na piraso na pinaka-lock at yung pinaka-screw niya, 4 din ito. Ngayon, ang gawin natin, ang naisip ko, since 1 cm ang at ito lang naman ang gamit natin, libangan, so lagarin natin yung 1 cm. Pagkatapos, kinisin natin ng flat file itong 4 na ito. So, ito, para hindi tayo mahirapan sa paghawak, lagyan natin ng concrete nail. Ito, concrete nail. Ito ang ginamit kong pang martilyo para sa concrete nail. So, paglagay lang ng concrete nail, pinaka-angkla ng dalawang para sa spacer, para hindi ka mahirapan sa paghawak. Ngayon, lagarin na natin ito. So, sa paglalagarin natin, ingat lang din sa kamay, lagyan mo ng papel. Ito may papel para iwas sa disgrasya. Ingat lang din. Tapos, ikot lang natin. Unti-unti matatapos din ito. Kasi 4 na piraso, talagang malilibang ka talaga sa gagawin mong ganito. Kasi talagang mano-mano na upgrade. Pero pagka natapos mo, masaya. Siguradong masaya ka. Kasi
nagawa mo ang bagay na upgrade na wala ka man naging gastos. Pinakamasarap ang pakiramdam yung wala kang naging gastos, pero nasatisfy mo yung sarili mo. So, ganito yung mga matatanggal natin, mga maliit ng matatanggal natin. So, pagkatapos na malagari mo ito, natanggal na yung mga half centimeter. Pagkatapos, gagamitin natin ng flat file. Ito, flat file. So, kinisin natin. Ganyan lang. Kinisin natin ito. Tapos, natin makinis. So, ito na yung finished product natin. So, mapapansin nyo, yung mga spacer, mga lumiit na. Mga lumiit na siya. Ito naman yung pinaka-screw niya. Ito yung pinaka-nut. Ngayon, buuin natin. Ikabit na natin ito. So, itong maliit na to, pwede rin naman tanggalin ito. Pero, kung lilinisin mo, tatanggalin mo lang ito. Madali lang naman tanggalin ito. Ngayon, since ang upgrade lang naman natin nakikita nyo naman na maliit na ito. Maliit lang ito. Na binubuo ng 23 lang. Ngayon, hindi kayo malilito dahil mayroon namang naka-designate na talaga kung saan siya dapat ilapat. Makikita nyo na kaagad. So, try natin kung eksakto na yung kanyang tornilyo na gagamitin. So, ganyan lang. Tingnan natin kung lalapat. So, wala nang space kasi nalagari na. Nalagari na natin. So, balik natin ngayon yung screw. Ngayon, ang mahalaga sa lahat, nakukuha natin yung objective. Kung ano yung kailangan natin, tayo mismo ang unang masasatisfied kung ano yung gagawin natin. Hindi naman yung kailangan ng ibang tao ang dapat natin i-considera, kundi pangunahin na dyan yung kailangan natin. At sa panahon ng lockdown, sa panahon ng kawalan, kailangan maging creative ka, maging madiskarte ka, eka nga. Sa pagiging madiskarte, samahan mo ng konting talino, magtatagumpay ka. Ganyan lang naman. So, nalibang na tayo, nagawa pa natin yung dapat na upgrade natin kahit na walang mga bukas na mga bicycle shop. Dito nga pala ako sa Oman, isa akong OFW. Isa lang sa naging passion ko dito sa Oman ay ang pagbabike. Mayroon din akong grupo dito pero sa panahon ng lockdown hindi kami nagkikita-kita kasi sa sitwasyon ng ganito ngayon, napakahirap ng sitwasyon. So ito na. Nabuo na natin ang ating upgrade. Makikita nyo ngayon ang ating upgrade, mga kapadyak. Kung gaano kaganda, gaano ka-practical, at nakuha natin yung objective natin. So makikita nyo, ito yung small. Kung tutuusin yung small niya, na mayroong 23, ito 23, ito 32, 23 yung plato, 23 yung speed. So kahit 45 degrees na elevation ng akyatan, napakadali ng akyatin. So ito naman, kung ito 13 feet, at ito meron naman baling 36, so tama lang sa kailangan. So napakaliit na diameter, mas malaki pa yung diameter ng ating speed. So ito nga pala, ang halaga ng magnet, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo. Kung bibili kayo ng mga gamit at kung makikita nyo ito, mayroon tayong mga tinatawag na high-end at mayroon tayong
mga tinatawag na budget parts, mga budget lang, budget parts. Ngayon, ang magnet, pagka sa mga budget bike, makikita nyo, hindi kakapit ito kung sa alloy. Pero pagdating sa metal, halimbawa stainless steel o kaya metal na yan, kakapit yan. Ngayon, isa sa ito, yung 3x, ginawa nating 2x. Ngayon, pakikitaan ko kayo ng finished product na isang upgrade ko rin na ginawa noong mga nakaraan na mga buwan, na itong si Louis Garnio, pakita ko sa inyo si Louis Garnio. Ito si Louis Garnio, nabili ko ito sa Japan Surplus. Ngayon, in-upgrade ko ito. Kikita nyo, in-upgrade ko ito. Pinalitan ko ng mga gamit. Ito yung kanyang, itong crankcase na to, crankset. Ito dati ay 2x. So, pinutol ko dito at ginawa ko siyang 1x. Ito Apex brand. Apex brand ito. Ito ang ating finished product. Kahit no 2x, pwede natin gawing 1x. Ito naman ang ating speed, kanyang Dura-Ace. Kasi depende naman yan sa purpose eh. Ang purpose ko din kasi dito sa bike na to, una, pamasyal. Pangalawa, yung gamit lang kung saan pamorma na rin, at hindi ko ito ginagamit para sa mga trail at sa mga kung ano-ano lang. Kasi ang objective ko dyan, para mabuo siya ng all original, pero hindi naman ganun kamahal. Kasi lahat halos ng mga gamit nito, puro lahat galing sa Germany, pero mga used na online ko lang nabili. Ito saddle, SMP. Ito naman Campagnolo. Itong mga brake, itong mga to, Dura-Ace. Dura-Ace ang speed. At ito, pati itong pedal. Itong pedal nga pala natin, Enduro na XTR. So, ang pinagtanggalan ko dito kasi ginawa ito 2x kasi dati ito. Ngayon, itong mayroong siyang front derailleur dati. Ngayon, magagamit ko na dahil yung 3x natin, nagawa na nating 2x. So, magagamit ko na dito sa itong front derailleur, hindi rin masasayang kasi magagamit ko dito sa 2x na ginawa natin. So, that's it mga kapadyak. Sa mga susunod na upgrade, papakita ko na naman sa inyo kung paano ang practical. Hindi mo kailangan gumastos sa pagka-upgrade. Kaya mo mag-modify na sama mo lang ng pagiging creative at yung kagustuhan mong magawa talaga. Okay? So, good day mga kapadyak.